Last week, naging topic ni Pastor sa Matthew chapter 25, yung tungkol doon sa parable of the 10 virgins. So, ano yung makikita natin doon? Pinoportray noon, usually yung mangyayari sa end times, sa huling panahon, and paano yung nagiging preparation. No? Kaya naging topic ni Pastor napakahalaga ng pagiging handa. Tapos, kinabukasan, ano nangyari? Yung first day of school, biglang lumindol saan? Sa Mindanao. So, di ba? Kumbaga parang parang tayo yung nakikinig ng mensahe, nasa kanila yung yung application. Anyway, pero alam niyo po, lahat ng message, para naman po sa atin yan eh. Whether applicable man siya ngayon or hindi. Kasi alam niyo po, ang Bible, di naman nagbabago eh. Katulad ng kinakanta natin kanina, kahit nasulat yan 2,000 years ago pa, pero yung application, yung implication, at the same time, yung pwede nating magagamit siya sa pamumuhay natin hanggang ngayon. And napakaraming prinsipyo yung Bible na pwede nating matutunan at i-apply. And katulad ka last week, di ba, bahalaga yung pagiging handa. Kasi paano kung bumalik nga si Lord, Halimbawa, katulad, di ba, alam ko naman, karamihan sa inyo, nakita niyo po yung video, flag ceremony, tapos nasa gitna yung mga estudyante, tapos biglang lumindol. Diba, may mga building na gumuho, may nakita pa ako doon, parang bubong na bumagsak. Diba, imagine na lang natin, gaano kalaki yung pinsala kung lahat ng estudyante na yun nakapasok na, tas doon pa nangyari. So, kumbaga mas malaking problema pa, Tapos naalala ko, 2 weeks ago, yung sa Pampanga naman. Diba, yung platform doon na, yung building na gumuho. So, imagine niyo paano kung sa atin nangyari yun, Kaya nung nagpe-prepare ako this week, naalala ko yung minsan naging message ni Kuya MJ nyo, yung pinakita niya yung mapa ng West Valley Fault nung pinag-aralan nila dati. So imagine niyo, paano kung sa atin nangyari yung 7.8, tama na, 7.8 na magnitude. Parang ang hirap, ang hirap imaginein. Though, lahat ng bagay, si Lord pa rin yung may hawak. At the same time, si Lord pa rin yung may control. Pero ngayon, kung last week, tinuro sa atin ni Pastor na napakahalaga maging handa. Ngayon naman, i-check, magkakaroon tayo ng konting self-check. Actually, hindi ito konti, parang marami ito eh. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw yung topic ngayong umaga. Yan. Kasi bakit? Kasi self-check, pag sinabi natin self-check, kailangan nating suriin yung sarili natin. At kapag sinusuri natin yung sarili natin, hindi ka pwedeng tumingin sa katabi mo. Tignan mo yung katabi mo na yan. Magkamukha ba kayo? Hindi naman, di ba, Sabi ng iba, hindi, kahit kapatid mo yan, magkakain kayo dyan, di ba? Minsan nga, kahit yung kambal, kahit parehas yung mukha ng kambal, meron pa rin silang pinagkaiba. And ngayong umaga, ito yung isa sa magiging topic natin na i-check natin yung ating mga sarili. Samahan niyo po ako sa Santiago chapter 1, chapter 1, verse 19 hanggang 25. So, sa English, James chapter 1. Probably yung iba po sa inyo, nabasa na to, narinig na to, pero tingnan natin to bilang reminder at the same time, warning para po sa atin. Ayan, so kung nandiyan na kayo, sabi rito sa verse 19, James chapter 1. Sa Tagalog, mga kapatid, kung minamahal, chapter 1 verse 19 po, verse 19 hanggang 25. Sabi rito, mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnang mabuti ang kanyang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang hitsura. 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa, hindi nakikinig lamang.
at pagkatapos ay nakakalimot. Tayo po yumukot manalangin na, Panginoon, salamat sa araw po na to. At salamat, Lord, sa mga naging awitan, tugtugan namin, Panginoon. Lord, katulad ng kinakanta namin kanina, hindi ka po nagbabago, O Diyos. Hindi ka po nagmamaliw. Kung ano ka po noon, ngayon at magpakailanman, ikaw po ito, O Diyos. At ngayon, Lord, mag-aaral kami ng inyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na patuloy na suriin niyo po yung mga puso namin. I-check niyo po yung aming yung laman ng aming puso at isipan. Kung kami po ba, Panginoon, ay nakasusunod sa inyo, O Diyos. Kung kami ba talaga ay handa, kung kami ba talaga, Panginoon, na bilang mga tinawag niyo, bilang inyong mga anak, tagasunod, ay nakasusunod, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong kalooban. At dalangin namin, Lord, buksan niyo po yung aming mga puso at isipan at ilagay niyo po sa puso namin, Panginoon, yung desire na makasunod sa inyong kalooban. At Lord, kung meron man pong anong mang kasalanan na sa amin, Lord, convict us, Panginoon. Salamat, Lord, patuloy ka namin pinupurit, pinasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. So muli pa natin palakpakan si Lord. Ayan, so yung title po natin, yan, parang meme, familiar ba kayo sa mga meme? Hindi ka alam kung meme o memes babasa doon, basta ganyan. Yung minsan may X, tapos may check. Yan, so kasi may kita natin ito, self-check, are you deceived? So, nadadaya ka ba? So, talagang mga katabi na yan, nadaya ka ba? O siguro mas maganda, na-scam ka na ba? O magaganda, Tapos sabi dyan, hear, makinig lang ba? Do, gumawa lang ba? Pero sabi nito, hear plus do. So, kumbaga, parang hilig ko po sa mga ganong topic. Pero alam niyo po kung bakit. Kasi napakahalaga po dito sa passage natin. Sinasabi, hindi ka lang dapat nakikinig. Hindi ka lang dapat gumagawa. Kailangan nating sabay. Nakikinig ka, at the same time, gumagawa ka. Pero konting background check lang. Si James, ayon sa mga Bible scholar, siya yung half-brother ni Jesus. So, nung una, hindi siya naniniwala kay Lord. Pag binalikan niyo yung mga stories, yung mga accounts sa Matthew, Mark, Luke, John, hindi siya naniniwala kay Lord. Kumbaga, though nabanggit siya sa Bible, silang dalawa ni Judas, so si James, si Santiago, siya yung sumulat ng James. Tapos yung half-brother, kapatid niya rin, si Jude, yung sumulat naman ng Jude. So, si James, nung umpisa, hindi siya naniniwala kay Lord. Katulad nung ibang mga kamag-anak nila, di ba, nung mga taga-Nazarene. Pag nabasa niyo yun, karamihan sa mga taga-Nazarene ayaw maniwala kay Jesus. O hindi sila naniniwala kay Lord. Pero kailan naniwala si James? Naniwala si James kay Lord after nung resurrection. So sinabi ni Paul yan sa 1 Corinthians, nung nagpakita si Lord sa mga alagad, sa 500 plus na mga disciples, tapos nakita rin si James, yung kapatid niya. So that time, naniwala siya na, wait, totoo pala yung kwento, na yung kapatid ko, half-brother ko, si Lord, si Jesus, siya pala talaga yung Kristo, siya pala talaga yung Panginoon. And sinulat niya yung Santiago para sa mga Jewish Christian. Kumbaga, sabi nila, kung nabasa niyo na ba yung Proverbs, yung kawikaan? Kung nabasa niyo ang kawikaan, nasa Old Testament, ang kawikaan ng New Testament nasa James. Kasi bakit? Pag binasa niyo ito, talagang tutumbukin kayo nito. Lahat ng pinaka-practical, direct to the straight to the point ng mga topic, binanggit ni James dito. Kasi bakit? Kasi very practical. Kumbaga, sabi nga nila, para siyang legalist. Though siya lang yung legal na legalist. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng sinasabi niya, hindi lang basta based sa standard niya. Kumbaga, pinapakita niya, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Di ba, may kita niyo pa yan, ano daw yung dila, tapos bakit para saan ginagamit yung dila, bakit napakahalaga yung pananampalataya, at the same time, yung pinakadulo, bakit napakahalaga yung pananalangin. So sabi ng church tradition, si James daw yung isa sa pinaka-prayerful na tao pagdating sa New Testament. Though, namatay siya kagad kasi nga sa Acts, yung pagkamatay niya, pinapersecute yung mga Christian that time. Hindi, akala ko pinapersecute yung mga Christian that time. Tapos, isa si James sa mga unang martyr nung time na yon. Siya rin yung unang pastor sa church sa Jerusalem. So basahin nyo na lang para makaka-relate kayo sa mga pinagsasabi ko. Pero sabi doon, siya yung isa sa pinaka-prayerful. Alam niyo kung bakit? Kasi every time na nagpe-pray siya, lagi siyang nakaluhod. Kumbaga, lagi siyang nakaluhod na nananalangin sa Diyos. And sabi nila, yung tuhod niya raw parang tuhod ng camel o ng kamelyo kasi sobrang kapal daw ng kalyo. Tignan niyo yung mga tuhod ninyo. Kaya niyo man lumuhod. Kasi alam niyo po bakit? Yung pagluhod po kasi, tanda siya ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos.
At the same time, yung pagtaas ng kamay natin, symbolize siya na, Lord, sinusuko ko na yung buhay ko. Tayo nyo nga, pataas yung dalawang kamay ninyo. Oh, huli kayo. Dito ka huli kayo. Di ba, kumbaga, di ba pag may, hold up to, taas yung kamay mo. O, di ba, tataas yung kamay. Kasi bakit? Para hindi ka makagalaw, wala kang magawa. Tama ah? So, ganun din po, every time na nagtataas tayo ng kamay, or tinataas natin yung kamay natin, it is symbolizing, nagsusurrender tayo kay Lord. At the same time, pag nagpapakumbaba tayo, lumuluhod tayo, nagpapakita iyon na tayo ay, Lord, binababa ko yung sarili ko sa iyong harapan. So kaya sa Bible, diba, wag po kayo magtataka minsan pa nagpe-pray tayo, bakit may nagpe-pray ng nakaluhod, nakatayo, o minsan nakapikit, minsan nakadilat. Part yun, ang pinakamahalaga rito, yung puso po natin. So tingnan natin yung puso natin ngayon. So kaya sabi ko kanina, background check lang, sinulat niya ito sa mga Jewish Christian. So sa mga Kristiyano na Hudyo, na talaga nananampalataya kay Lord. Though, ano yung application nito sa atin? Wala naman tayo, hindi naman tayo mga Kristiyano, di ba? Di tayo Kristiyano. Sorry. Hindi tayo mga Hudyo, pero mga Kristiyano tayo. So, ano yung application nito sa atin? Simple lang ah. Di ba? Ayun na, sinasabi na dun sa sa passage natin eh. Tayo ba ay nakikinig lang ng salita ng Diyos? O tayo ba ay gumagawa lang? Or ano ba yung ginagawa natin? Di ba? Tanongin mo yung katabi ba na, nakikinig ka ba? Tanongin mo naman yung kabila, gumagawa ka ba? O tanongin mo yung sarili mo, ano kaya yung gagawin ko ngayong araw? Dalawang bagay lang po na kailangan natin i-check ngayong umaga. Yung pakikinig, tsaka paggawa. So, simulan na natin to. Una, checklist number 1, hearing and listening. So, pag binasa po natin sa English version, sa verse 19 hanggang 21, sabi rito, napakaganda ng sinabi, "Know this, my beloved brothers." So kaya ito, reference sa mga Jewish Christian that time. "Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word which is able to save your soul." So kaya una, check natin yung pakikinig, or dalawa kasi yan, hearing or listening. So alam ko, magkaiba yung listening tsaka hearing. Kasi sa English word, yung listening, simple makinig ka. Pero yung hearing, inuunawa. So may tanong ako sa inyo, paano nyo malalaman na yung isang tao talagang nakikinig? Paano? Alam niyo po, isa to sa mga siguro mga hindi ko makakalimutan na kasi nung nag-aaral ako, high school ako, sabi ng teacher namin, paano mo malalaman na yung isang tao talagang nakikinig? Kasi di ba, halimbawa kayo, tumingin sa akin na, nagsasalita ako, alam ko nakikinig kayo. Pero hindi ko talaga alam kung naiintindihan niyo lahat ng sinasabi ko. Kasi pwedeng titingin kayo sa akin kahit saan ako pumunta, nakatingin kayo sa akin habang nagsasalita ako, pero at the same time, hindi ko alam kung talaga bang naiintindihan nyo yung mga naririnig ninyo. Di ba kasi minsan pwedeng nakatingin lang kayo, nakikinig, tumatango, o kuya, tama yan. Pero hindi natin alam kung talaga bang naiintindihan nyo lahat ng sinasabi namin. Kasi pwede kang nakikinig, pero di mo na mainunawa. Kasi alam nyo po kung ano ang next ng pangunawa. Yung susunod na point natin mamaya, yung paggawa. Kasi pwedeng maraming tao nakikinig, iba naman yung ginagawa. Diba, sinabi ni Pastor, hahayo tayo. Sabi diba, saan tayo pahayo, Pastor? Basta hahayo tayo. Diba? Sabi, sige Pastor, hahayo kami. Tapos, kanya-kanya tayo sabi ni Pastor, pag gano'n instruction, okay lang kaysa kayo humayo. Pero pag sabi ni Pastor, hahayo tayo. Saan, Pastor? Sa palengke. O di, sa Wednesday na umaga, hayo tayo sa palengke. Saan palengke kaya palagay nyo? Malolos? May palengke din mo sa Plaridel. May palengke din mo sa Baliktas. Di ba, minsan ganun tayo Pag nakikinig tayo ng instruction, or may nakikinig tayo, hindi natin inuunawang mabuti. So kaya minsan, mapapasin nyo, di ba, may announcement, sabihin, anong ulit sinabi ni ganito, anong ulit sinabi ni ganyan? Di ba, kung makatitin nyo, sinabi naman, in-announce naman, pinaliwanag naman, dinitil naman, pero hindi talaga naunawaan. Alam niyo po minsan kailan lang talaga tayo totoong nakikinig. Tanong niyo po sa akin kung kailan Kapag interesado po tayo sa isang bagay.
Tama. Halimbawa, nag-announce, mamaya may announcement So sana makinig kayo sa announcement lagi Nag-announce. May meeting po mamaya yung mga katatayan. So syempre typical 'yun, malalaman na 'yun. Pero halimbawa sinabi natin, meron tayong outing. Mid-year outing. Sino sasama? Di ba? Lahat yung iba, pa lang outing pa lang Uy, ano yun? Parang masaya yun. Or may fellowship tayo. Kumbaga, minsan, or madalas, nabibigyan lang natin ng attention or focus yung mga bagay na gusto nating pakinggan. Yung gusto nating maintindihan, yung gusto nating maunawaan. And yun madalas, yung nagiging problema natin sa pakikinig ng salita ng Diyos or sa pag-intindi sa Word of God. Kasi bakit? Kapag ang salita ng Diyos, tumukoy na sa kasalanan, sa mga mali, takot na tayo or ayaw na natin. Tama. At pag binasa niyo tong James, sinasabi ko po sa inyo, talagang tatagos sa inyo yung mga sinasabi ni Santiago. Kasi bakit? Kasi hindi naman po sa pinapatamaan namin kayo. Pero ito yung lagi din sinasabi namin ni Pastor. Napakahirap mag-preach dito kasi alam niyo po kung bakit. Pagbaba namin, meron sa inyo natuwa sa amin. Meron sa inyo galit sa amin. Meron sa inyo masama ang loob sa amin. Kasi bakit sabihin, ako ata topic ni Pastor ngayon sabihin mo sa katabi mo na yun, hindi ako, ikaw din. Sabihin mo, ikaw din. Di ba kasi marami po sa atin, marunong lang makinig, hirap gumawa. Marami naman po sa atin, gawa ng gawa, di naman marunong makinig. And kailangan po nating i-balance yung mga bagay na yun sa umaga natin. Pero bago natin ito simulan, tanong ko kanina, paano nyo po malalaman, ito typical to, practical, paano nyo malalaman yung isang tao talaga nakikinig? So kung isang bagay lang po, kapag may tinanong ako, kaya niyang sagutin na. Usually ba, alam ko napapansin po na iba, especially yung mga nasa praise and worship team, lagi ako matanong Kaya iba umiiwas sa akin Pag ako, si Kuya Joy yung magtuturo, iiwasan ko yan kasi matanong yan Pero alam niyo po kung bakit? Isang bagay po kasi na makikita ko na talaga nakikinig kayo kung kaya niyang sagutin yung tanong Tama Ganon din naman sa school Kung kaya mo sagutin yung tinatanong ng teacher sa mga quizzes, ibig sabihin, nakinig ka. Pero kung hindi naman tinuro, bakit namin tatanong? Nagturo kami ng ang topic pala ninyo, sa mat na lang to, Ang topic nyo, integers. Tapos ang hinahanap sa'yo, trigonometry. Di ba? Siyempre, isipin mo, di mo naman tinuro, bakit mo kailangan namin sagutin? At usually, kung ano yung itinuturo, yun lang din yung isasagot. Pero dito, balikan natin yung passage natin. So verse 19, unang tatlong bagay po, sabi rito, be quick to hear. Napakahalaga po ng pakikinig. Alam niyo po kung bakit napakahalaga ng pakikinig? Dahil sa pakikinig, doon tayo lahat nakakilala sa Panginoon. Tama? Sabi ng Romans chapter 10, verse 17, ano po sabi dyan? Diba? So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Pag binasa niyo sa mga unang passage, sa verse 9 to 10, hindi ako nagkakamali Sabi diyan, ang tao daw nakikinig ng salita ng Diyos at nananampalataya. Paano nananampalataya ang tao? Kapag may napakinggan siya tungkol kay Kristo. At kapag napakinggan ng tao na yon, sinabi niya sa kanyang labi, pinrofess niya na si Kristo ang Panginoon at nanampalataya siya sa kanyang puso, sabi doon, maliligtas siya. Kaya napakahalaga po ng pakikinig. Kasi kung wala tayong napakinggan, walang mangyayari sa atin. Kaya nga 'di ba ang isa sa pinaka-end, hindi naman totally end, pero isa sa pinaka-ginagawa nating mga Kristiyano, yung mag-preach, mag-share ng gospel. Kasi katulad natin na nakarinig lang, naakit or kumilos si Lord sa puso natin, doon tayo nakakilala, doon tayo tumanggap sa Panginoon. Kaya napakahalaga po nung pakikinig. Sabi mo sa katabi mo, makikinig ka. Mamaya ka na matulog. At kaya napakahalaga po ng pakikinig kasi kung hindi po tayo nakikinig, mahirap po sumunod or gawin. Naalala ko kasi isang quotation ba yun? Sabi, nung umibig, hindi na nakinig. Actually, minsan yun po yung problema nating mga tao, especially pag punong-puno tayo ng emotions. Yung sabi ng mga psychologists or ng mga medical expert, pag puno-puno tayo ng emotion, nagiging selective lang din yung pakikinig natin. Especially yun papala na yung mga selective listening. Yung ang dami-dami kong sinabi, yung gusto lang pala niya yung pinili niya. So mahirap din yun. Kapag nakikinig po tayo, or nagli-listen tayo, or naghihiring tayo, hindi ka lang dapat, di mo pinipili. Tinatanggap mo
lahat nung sinasabi. Kaya nga sabi ko kanina, whether applicable to sa'yo ngayon or hindi, ilagay mo sa puso mo. Tapos darating yung panahon na pagka sa kalooban ng Lord, dumating yung panahon na pwede mo siyang i-apply, ma-apply mo siya eh. Di ba, halimbawa, bigyan ko ng example. Sa mga youth, makikinig tayo ng mga payo pang mag-asawa. Makaka-relate ba kayo? Yung iba nangingiti eh. Parang may parang ibig sabihin yung mga ngiti niyo. No? Yung ba, diba? Siyempre, sa kayo, hindi. Kasi bakit? Ang focus mo mag-aral, magtrabaho, buuin yung sarili mo at yung mga pangarap mo. Pero, since nandito ka sa church, nakikinig ka ng salita ng Diyos, natututo ka, pagdating mo sa time na yon, sa point na yon, doon mo ma-apply lahat ng natutunan mo. And ganoon din po sa buhay natin ngayon. Yes, may mga bagay na hindi applicable sa ngayon. Pero, darating yung panahon na magiging applicable siya. Kaya nga po isa sa mga like ko na rin na payo. Kung hindi applicable sa iyo ngayon yung message, ilagay mo sa puso mo. Pero, I believe, wala po magsasabi sa atin ngayong umaga na, Kuya, parang hindi sa akin yung message na yan. Alam niyo po kung bakit? Kapain niyo, may tenga ba kayo? O may dalawang tenga kayo? May bibig kayo? O may bibig din kayo? So, para sa inyo to. Pangalawa, una, quick to hear. Lahat tayo dapat mag-ialisa sa pakikinig. Pangalawa, we must be slow to speak. Yan, ano daw po sabi doon? Mabagal saan? Sa pagsasalita. And alam niyo po, isa sa pinakamagandang naging creation ng Lord sa atin. Bakit? Ilan po tenga natin? Dalawa. Ilan ang bibig natin? May nakita na ba kayong tao, dalawa yung bibig niya? Wala pa naman, di ba, no? May nakita ba kayo may tao na isa yung tenga niya? Pwede yung may mga disability physically, di ba? Pero usually sa atin, isang average na tao, dalawa tenga. Tama, at isa ang bibig. So ito yung sinasabi I think, part ng creation ng Lord to, na bakit lahat tayo, dalawa yung tenga at isa yung bibig. Bakit? Para mas makinig tayo ng maigi. Tama po. At sabi ng Proverbs chapter 10, verse 19, when words are many, kapag masyado tayo maraming sinasabi, transgression is not lacking. So mas madalas kang magkasala. But whoever restrained his lips is prudent. Or sa ibang version, wise, marunong. So kaya minsan, mas mainam pa na matuto tayong manahimik kesa marami tayong sinasabi. May kasabihan tayo sa Pilipino eh. Yung talon na malalim, sabi nun? Tahimik. Pero yung talon na mababaw o yung falls na mababaw, maingay. Yung latang maingay, walang laman. Pero yung latang may laman, pag kinatok mo, tahimik ka. And ito po yung gusto ko maintindihan ninyo, katulad sinasabi ni Santiago, kung mabagal tayo magsalita, iniisip mo na natin yung sasabihin natin. Sabi doon, when words are many, transgression is not lacking. So mas madalas pa tayong magkasala pag marami tayong sinasabi. Next, ano sabi sa isang Proverbs? 17 verse 27. Whoever restrains his words has knowledge. So yung mga marunong daw magpigil sa kanyang mga sinasabi ay may karunungan. And he who has a cool spirit is a man of understanding. So, mas makikita natin na pagka marunong tayo magpigil sa ating mga sinasabi, mas makikita natin na mas wise tayo. Tama. Kaya kami may kasabihan, narinig ko yung kasabihan na yun, less speak, less mistake. Kasi bakit? The more na may sinasabi tayo, the more na mas marami tayong pagkakataong magkamali. No, either ano man yung mga bagay na sinasabi natin, either chismis ba yan, slander ba yan, paninirang puri ba yan, mas madalas tayong magkamali pag marami tayong sinasabi. So kaya tapigin mo yung katabi mo na yan. Sabi mo, matuto kang makinig At the same time, matuto kang magsalita ng mabagal. Actually, alam nyo pa, isa struggle ko way back before. Hanggang ngayon, medyo nag-struggle pa ako kasi mabilis ako magsalita. Pero, kung nabalikan nyo, dating-dati pa, kaya ko po tumapos sa preaching ng 30 minutes kasi sa sobrang bilis magsalita. Anyway, proceed tayo. Pangatlo, ano sabi doon? We must be slow to anger. Una, quick to hear, slow to speak. And pangatlo, slow to anger. Mabagal or hindi agad-agad nagagalit. O sino po sa inyo rito may anger issues? Para sa akin din po ito, no? Sabi rito ng Proverbs chapter 14 verse 29, whoever is slow to anger has great
understanding. But he who has a hasty temper exalts folly. Or folly sa ibang version, kamangmangan. Kabaliktaran ng pagiging matalino. Kasi bakit? Kapag ka marunong ka magpigil, marunong ka magtimpe, meron kang pangunawa sa lahat ng bagay. And alam niyo po, hindi ako ligtas diyan kasi last month lang nasubok yung threshold ng galit natin. So sa mga nakakaalam po diyan talagang nahirapan sabi ng iba, napuno na yung salop. And alam niyo po hindi ko sinasabing tama ako, pero guilty pa rin ako doon kasi sumobra yung galit. Pero kailangan po yung galit kasi natin, hindi siya totally may prinsipyo ang Bible. Hindi inaalis ng Bible na yung emotions natin. Hindi inaalis ng Bible na magalit ka, sumama loob mo. Yes, part kasi ng pagiging tao yun Pero, hindi dahil part ng pagiging tao yun, nahayaan na lang natin na ganun tayo. Balikan natin dun sa sa passage natin, sa verse 20, sa Tagalog na lang, sabi rito, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Di ba sabi doon, yung galit ng tao, hindi siya nakakapag-produce ng righteousness, hindi siya nakakapag-produce ng katwiran. Hindi niya pagkagalit ka, hindi mo masusunod kung ano yung kalooban ng Lord. Kasi ang galit ay part din ng emotion. At kapag galit na galit ka, mahina ka rin umintindi or umunawa. Di ba nakita na kayo minsan ng gano'n? Yung mga taong galit na galit, minsan sa mga sa mga reels, sa mga video, di ba yung mga road rage, yung iba pa nga nagpabarilan, nagpapatayan. Nalala niyo ba yung sa MOA nitong week lang? Parang nag-trend yun, yung siklista. Di ba? Yung pinagsusuntok. Di kanya-kanyang storya Pero maraming nag-comment dun sa isang kabataan na hindi gumante. Di ba? Parang hirap nun, sinuntok ka na kaliwat kanan, parang hirap di gumante nun. Pero yung ganong example po, ay part kung paano natin na-handle yung anger issues natin. And sa maniwala po kayo sa hindi, bagi ako, grabe po yung anger issue ko. Halata ba? Hindi naman kasi parang chill-chill lang ako minsan. Pero alam niyo po, isa po yun sa pinakamalaking struggle ko. Pag nagalit po ako, sobra-sobra. Pero alam niyo po, isang bagay po na natutunan ko, at wina-workout ko hanggang ngayon sa sarili ko, pag galit ka, hindi ka sa tao galit. Saan? Sa ginagawa niya. Especially, kung ang ginagawa niya, kasalanan. Doon ka magalit. At the same time, hindi ka dapat magalit doon sa ibang tao. Minsan kasi, galit ka sa isang tao. Di ba? Sabihin natin, galit ako doon lang kay Kuya Vince. Galit ako kay Kuya Vince. Bakit ganyan, Kuya Vince, yung PowerPoint natin? Di ba? Tapos, dinadamay ko na si Tati. Tati, bakit ganyan yung PowerPoint natin? Di nyo pa inaayos, di ba? Maling prinsipyo na siya ng galit. Kung galit tayo, dapat doon lang sa tao. Di dapat doon sa tao, doon sa ginawa ng tao. Di ba? Kasi minsan tayo, pag galit tayo, lahat dinadamay natin Galit tayo sa pamilya, minsan sa mag-asawa po, galit ka sa asawa mo. Galit ka na rin sa anak mo. Tapos galit ka na rin doon sa kapitbahay mo. Di ba? Lahat nadadamay Tapos isa pong prinsipyo ng galit, okay lang para sa akin, okay lang magalit, pero hangga't maaari, huwag niyo pong hahayaan na yung galit niyo kinabukasan nandun pa. Nasa Ephesians chapter 4 verse 26, Sabi diyan, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Diba? Ephesians chapter 4 verse 26. May kita ninyo, minsan sa atin karamihan na pag galit tayo, kinabukasan, galit pa rin tayo. Diba? Hanggang sa susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon, galit tayo. Kasi alam niyo po bakit? Yung galit, nagpuproduce yun ng wrath, galit at pot. Kaya nga nung last week, diba, yung sa Lord's Supper, sabi ni Kuya Vince, diba lahat tayo nagagalit Lahat tayo may threshold parang may capacity tayo Na ilang gig ba yung galit mo bago mapuno? Parang ganun Pero hangga't maaari sana sa biyaya ng Panginoon, nag-e-expand siya. And kung hindi man maabot man natin yung pinaka-capacity natin, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lumapit tayo kay Lord na nagpapakumbaba. And alam niyo po, yan din yung patotoo ko, na personally, may anger issue ko. Pero lagi ko tinatandaan na una, galit ako hindi sa tao, galit ako sa ginawa niya. Galit ako dun sa kasalanan. At the same time, kung galit ako sa kasalanan, nagalit ako dun sa ginawa ng tao na yun, hindi lahat ng tao, idadamay ko. Kasi mali na yun Kaya nga sabi rin, diba, kung magagalit ka, huwag kang magkasala Kasi pag nagkasala ka, dinadamay mo na yung iba. At sabihin ng iba, ano ba kasalanan ko sa'yo? Wala, basta galit ako.
Mahirap yun. Kung titignan ninyo, example lang sa Genesis chapter 4, si Cain. Sino pinatay ni Cain? Si Abel. After nun, pag binasa niyo yung story sa Genesis chapter 4, nagkaroon ng asawa si Cain, tapos mga anak, magkaroon siya ng mga descendants. Tapos meron siyang isang descendant na ang pangalan ay Lamech. Ito yung pinaka-tricky part dun eh. Kasi sabi niya, nung time na pinatay ni Cain si Abel, sabi ng Lord, mamarkahan niya si Cain. Para daw lahat ng tao na makakita sa kanya, matatandaan na kung sino man yung malakit kay Cain, paparusahan ng Lord. Kasi in-exile siya Inalis siya ng Panginoon kasi sa ginawa niya sa kapatid niya. Nagkaroon siya ng kaapu-apuhan, si Lamech. Sabi ni Lamech, may anger issue din to eh. Kaya alam niyo po, napakahalaga na dinitil natin yung anger issue natin. Yung anger issue niya, sabi niya ganito sa mga asawa niya. Sabi niya, nakapatay ako ng tao. Nakapatay siya dahil bakit daw? Nasugatan daw siya. So hindi dinitil ng Bible ko ano yung sugat niya. Pero sabi niya, basta nasugatan lang ako. Kung si Cain, yung sasakit kay Cain, 7 times yung matitikman niyang galit, sa akin, 70 times. Diba? Tanong mo yung kaptabi mo na yan. Ganun ka ba magalit? Diba? Grabe, no? Bible po nga nagsabi nun. Basahin niyo lang, Genesis chapter 4. Kaya alam niyo po yung galit, no? Hindi siya nakakagawa ng isang magandang bagay. Sabi ng Proverbs, kung di ako nagkakamali, yung galit daw para siyang wildfire. Kapag nagalit ka, hindi mo kinontrol, lahat ng nasa paligid mo, madadamay. Matthew chapter 5, verse 38 to 42, wala po sa PowerPoint yan. Sabi doon, tinuro ni Lord yung tungkol doon sa paghihigante. Yung sa retaliation. Usually, sino yung mga naghihigante? Diba? Yung mga galit. O yung mga kinikim-kim na sama ng loob. Sabi, may araw ka din. June 15, 2026. May araw ka rin, bukas ka lang sa akin, di ba? At kung titignan natin, bakit? Kasi sabi doon, di ba, sabi ni Lord doon, sabi ng iba kasabihan na, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kung ano yung kinuha mo sa akin, yun din yung kukunin ko sa'yo. Pero ano sabi ni Lord? Kung may umapaway sa'yo, may sumuntok sa'yo, may sumampal sa'yo sa pisngi, ano daw gagawin natin? Iharap natin yung kabila. Di ba? Kung may kumuha ng balabal natin, ano ginawa? Ibigay pa yung isa mong balabal. Kung may nagpalakad sa'yo ng 1 kilometro, 1 milya, lakarin mo hanggang 2 milya. Di ba nakita ninyo? Ang nakaka-satisfy naman talaga lalo na pagkagalit ka at yung galit mo na-satisfy. Talagang nakakagaan ng damdamin. Pero ano tinuturo sa atin ng Bible? Kung galit ka, kung maghihiganti ka, huwag katulad nung ginawa sa'yo. Kung baga sabi doon, masigitan mo pa eh. Hindi naman sa masamang paraan, pero masigitan mo, ipakita mo yung pag-ibig ng Diyos. Diba kaya ang maganda example yung sa MOA nga eh. Nung nakita ko nakadalawang suntok eh. Akala ko gaganti, pero hindi eh. Diba? Tanong mo yung katabi mo na yan. Sabi mo, kaya mo ba yun? Baka magka, nakanti mo lang, nasagi mo lang, di, talo-talo na tayo. Umaya ka sa akin, di ka makakalabas ng pintuan. Next, ito pa. Romans chapter 12, verse 19 to 21. Ano sabi rito ni Lord? Sabi ni Lord, huwag kayong maghihiganti. Never avenge. Bakit? Sabi ni Lord, vengeance is mine, I will repay. Sabi ni Lord, ako ang gaganti. At katulad ni Jesus, katulad ng ating Panginoong Isus, kanino niya binigay yung paghihigante, yung katarungan, yung judgment kay Lord. Tapos ano niyo po kung anong maganda ron? Sabi doon, kung yung kaaway mo nagugutom, pakainin mo. Kung yung kaaway mo nauuhaw, painumin mo. Kasi ano daw gagawin natin? Para daw tayo naglalagay ng baga sa kanilang mga ulo. Kasi ba imagine mo, sinaktan ka na, ginawan ka na ng masama, hindi ka gumanti eh. Kasi alam niyo po, yun yung principle ng anger. Di ba? Pag galit ka, ano gusto mong gawin? Magalit. At kung gusto mong magalit, gusto mong masatisfy yung galit mo. Ganoon din po ang Diyos. Di ba? Kaya tandaan niyo lagi ko sinasabi sa family namin, yung galit ng tao, mawawala yan. Pero ang never pong mawawala, galit ng Diyos. Hanggat hindi na satisfy yung galit ng Diyos, never mawawala yun. Pero ito po yung magandang balita. Si Kristo po, yung galit at puot ng Diyos, sinapo niya para sa atin. Bakit hindi tayo mananampalataya kay Jesus Christ? Kaya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya tayo tinubos. At yun po yung napakahalaga ngayon. Pero hindi pa ako tapos Kaya pag binilikan niyo po yung passage natin sa verse 21, after nating ayusin to lahat, slow to speak, quick to listen, slow to speak, slow to anger, ano susunod natin? Ano next natin? Diba? Sabi doon, receive the word of God with meekness, kababaang loob. Tanggapin natin yung salita ng Diyos.
Kasi alam niyo po, no, mahirap or madalas masakit talaga yung salita ng Diyos. Lalo na pag may ginagawa tayong kasalanan. Lalo na pag may mga ginagawa tayong mali. Alam niyo po, ang pinaka-perfect example, si King David. Nung time na hinayag yung kasalanan niya, nung time na kinonfront siya ni Nathan, ano ginawa niya? Nagalit ba siya? Nainis ba siya? Hindi, di ba? Ano sabi niya? Nagkasala ako. Tapos after nun, nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos. Sa atin po kasi minsan, ibaw eh. Pagka nagkasala tayo, tatanggi pa tayo eh. Hindi pa tayo aamin. Hanggat hindi ka nasusukol. Hanggat hindi ka nahuhulag, hindi ka naiipit, wala eh, hindi ka aamin. Gagawa ka ng paraan. And ganun po ang sinasabi dito. Diba nakita niyo po, no? Puro practical na application sa buhay natin. Pero hindi ko naman sasabi na puro practical lang. Mahalaga po na manampalataya tayo kay Lord. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 8 to 11. Tingnan po ninyo, no? Malapit na tayo sa point 2. But now, you must put them all away. Ano daw yung aalisin natin? Anger, galit, wrath, poot, malis, sama ng loob, slander, paninirang puri, and obscene talk from your mouth. Lahat daw po ng uri ng masamang salita. Next, do not lie to one another. Huwag daw pong magsinungaling sa isa't isa. Seeing that you have put off the old self with its practice. Kaya napakalaga, ang ganda po ng illustration dyan. Kasi parang, yung dati mong pagkatao, yung dati mong anyo, hinubad mo, tinanggal mo na. Kumbaga lahat ng galit, puot, sama ng loob, sabi yan, tinanggal mo na eh, even yung kasinungalingan. Tapos next po, sa text, and have put on the new self, bagong pagkatao, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Diba? Na babago sa sa katangian or sa anyo ng Diyos. And sa 11, ano po sabi diyan? 11, paki-next. Or wala na 11. Sabi sa verse 11, ay di tama, sorry, hanggang 10 lang pala. na gano. Kumbaga kung titignan natin, no, tinulad sa damit eh. Di ba? Pagka hinubad mo yung lumang damit, isusot mo yung bago. And ganun po yung dati nating pagkatao, dati nating anyo. Kung ano yung tinanggal mo, kung ano yung dati nating pagkatao, alisin mo na. Tanggalin na natin. And ang isuot natin ngayon, yung panibagong kaanyuan, panibagong pagkatao na na ayon sa larawan ni Kristo. And alam niyo po, mahirap yun minsan gawin kasi tayo pong mga tao, no, sabi ng Romans, tayo po ay hostile sa salita ng Diyos. Or sabi doon, every man is hostile. Paano yung hostile? Galit tayo sa Diyos, at the same time, galit tayo sa kanyang mga salita. Kaya alam niyo po, sa umaga na to, isang challenge ko lang po sa inyo, no, paano niyo i-receive yung Word of God? Paano niyo papakinggan or paano niyo tatanggapin yung mga bagay na naririnig po ninyo? Yun po yung challenge ng point number 1. Kasi bakit? Nasa inyo po yan eh. Tatanggapin niyo ba o i-reject ninyo? Hahayaan niyo ba na i-correct kayo ng salita ng Diyos o hindi? Kasi alam niyo po, at the end of the day, at the end of this preaching, kayo lang po tsaka si Lord yung nakakaalam. Kung makikinig ka ba, o nawain mo ba, or hindi. Kung susunod ka ba, o hindi. Kayo po yung nakakaalam yan. Sabi rito, hearing without doing is superficial. So kung nakikinig ka lang at wala kang ginagawa, superficial yun. Kasi bakit? Hindi ka panipaniwala. Pero doing without hearing, nakaka-mislead naman yun. Saan mo narinig yung ginagawa mo na yan? Kaya kailangan po natin gawin parehas. Checklist number 2, doing or obeying the word of God. Sa verse 22 hanggang 25, ano po sabi dyan? Sa English version, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourself, dinadaya yung ating mga sarili. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in the mirror, for he looks at himself and goes away, and at once forget what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and persevere, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. So, kumbaga, kapag sumunod po pala tayo sa salita ng Diyos, may blessing. So, balikan natin dito, no? Ito naman, kung kanina ang tanong ko, paano mo malalaman kung yung isang tao nakikinig? Paano mo naman malalaman yung isang tao talagang sumusunod sa salita ng Diyos?
'Di ba? Kasi alam niyo po, madaling magpanggap pa. Especially kung makikita nyo, no, madaling magpanggap na masipag ka sa church, masipag ka sa ministry. Karamihan sa atin ganun eh. Pag nakikita natin, para tayong mga pretentious. Nakangiti, pero sa loob-loob natin, nakasibangot pala. So, pinapakita natin sa actions natin na masipag tayo, pero at the end of the day, hindi naman pala talaga. Or pwedeng ganito, no, para sa mga Christian, sa mga naglilingkod sa Panginoon, masipag tayo sa ministry, pero wala naman pala talaga tayong relationship kay Lord. Yun po yung pinaka-dangerous doon. No? Kasi bakit? Madaling magpanggap na marami kang ginagawa para kay Lord, pero wala naman pala talagang pagbabago sa atin inwardly. Yun po yung pinakamahalaga doon. Kasi kahit anong sipag ninyo, kahit nagbe-preach kayo, kasama namin dito, kahit tumutugtog kayo sa instrument, kahit sumasayaw kayo, kahit nag-a-usher kayo dyan, nagtuturo kayo sa mga bata, kasama namin kayo sa evangelism, kung wala naman pala talaga tayong pagsunod sa salita ng Diyos, mas mahirap po yun. Alam niyo po kung bakit? Tanong sa akin, bakit? Kasi kapag napagod ka, lahat ng mga bagay na ginawa mo or lahat ng bagay na ginagawa at nakikita mo, magiging mali para sa'yo. Pero, mahirap din naman kung wala kang ginagawa. Diba? Parehas lang din yun. Marami kang ginagawa, di ka naman sumusunod kay Lord, wala ka namang ginagawa, di ka pa rin sumusunod kay Lord. Tapikin mo yung katabi mo na yan. So, matuto ka sumunod. Kasi bakit? Napakahirap. Sabi rito, no, many believers are deceiving themselves. Marami sa atin, no, mananampalataya, dinadaya natin yung sarili natin. Bakit? Kasi we think that by doing anything, gawin natin yung kahit na anong bagay, and everything, lahat ng bagay, makes us godly person. Pero in truth, hindi naman pala talaga. Now, sagutin natin yung tanong natin. Paano malalaman na yung isang tao talagang sumunod kay Lord? Or talagang hindi lang siya gawa ng gawa, talagang nag-o-obey siya sa kalooban ng Diyos? Madali lang po, sa bunga. Sabi ng Matthew chapter 7, ano yung bunga ng mga bagay na ginagawa ninyo? Sabi doon, pwede ba yung igos, mamumunga siya ng ubas? Di ba hindi? Ang puno ng igos, ano ang bunga niya? Igos. Ang puno ng ubas, ano ang puno niya? Ubas. Ang puno ng mangga, ano ang puno? Ano ang bunga? Sorry. Mangga. Nakita ba kayo, mangga na munga, kamatis? Di ba? Mangga ang bunga, ang palay. Daw may mga gumagawa nun. Alam ko ang tawag ata doon, grafting. Tama ba? Grafting. Di ba? Pero, sa natural na proseso, sa natural na paningin ng Diyos, hindi pa pwedeng ang bunga mo, iba. Naalala ko kasi, nuli ko itong pinrich, may nagalit sa akin. Pero okay lang yun eh. Kasi bakit? Kung ang sinasabi ko rito ay totoo at ayon sa salita ng Diyos, mananagot kayo kay Lord. Hindi ako yung mananagot sa Panginoon. Pag pinigilan ko to at sinugarcoat ko to, hahatulan kami ng Diyos sa lahat ng bagay na sinasabi namin. Pero kung sinasabi ko po yung totoo at kayo ang nakikinig at nauunawaan ninyo at wala kayong ginagawa, kayo po yung mananagot sa harapan ng Diyos. Wala na po kaming pananagutan. Though yes, may pananagutan kami sa inyo, pero yung bagay na sinasabi namin ngayon, yung naririnig ninyo ngayon, kay Lord nyo ito, haharapin. Lahat po ng tao, sabi ng Bible, haharap tayo sa hukuman ng Diyos, isa-isa. Hindi po pwedeng grupo-grupo. Yung kasama mo na yan, pagdating sa harapan ng Diyos, kayo lang tsaka si Lord dyan. Hindi mo ko pwedeng idamay. Sabi po kasi ng Pastor Jailo, ganito, hindi eh. Kung ano yung ginawa mo, ano yung narinig mo, ano yung natutunan mo, yan po yung ihaharap natin sa Diyos. 3 bagay. Malapit na ako matapos, okay, mag-alala. Cross-examine po natin yung sarili natin. Yung mirror na tinutukoy ni Paul dito, ni James, ni Santiago, napakaganda. Ano yung salamin na yon? Yung salamin na yon is yung salita ng Diyos. Di ba lagi ko pong sinasabi rito, tayong mga Kristiyano, ano binabasa natin? Bible. Pero, paglabas natin sa church na to, ano binabasa sa atin ng mga tao? Yung buhay natin. Ngayon, tingnan natin, bilang salamin, itong salita ng Word of God, bilang salamin sa mga buhay natin, nire-reflect ba nito yung kalooban ng Diyos sa atin or hindi? Kayo po yung makakasagot nun. Nakikinig ka lang ba at umuunawa at wala kang ginagawa? Ikaw po makakasagot nun. Gumagawa ka ba kahit kung ano lang napapakinggan mo, ikaw makakasagot nun. Or wala ka talagang ginagawa, ikaw makakasagot nun. Sabi rito sa 3 bagay, na-examine sa sarili natin based sa passage na to. 3 mistake na ginagawa natin mga Kristiyano. Una po, we took
quick glance. Kumbaga parang wala sa salamin, no? Uy, may salamin. Okay na. Parang ganun lang. Nakita lang natin, hindi naman natin tinutukan. And minsan ganoon din po tayo sa Word of God. Binasa lang natin, dinaanan lang natin, hindi naman natin inunawa. Pangalawa, we forget what we look. Mamaya nyo na tingnan yung katabi nyo na yan. Sarili muna tayo ngayon. Minsan nakakalimutan natin kung ano ba talaga yung itsura natin. So pwede yung application nito, typical na application, tumingin ka sa salamin, alam mong magulo buhok mo, umalis ka na, okay na yun. Diba? Tumingin ka sa salamin, nakita mo, may muta ka pa, may kulangot ka pa, diba? May dumi ka pa sa mukha mo, okay na yun. Or pwede naman, ganito, alam natin kung ano talaga tayo bilang Kristiyano, pero mas pinipili natin na hindi gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Diba? Parang kanina sa Colossians, no? May damit tayo, ito yung suot-suot natin, ito yung pagkatao natin, ito yung character natin, ito yung identity natin kay Kristo, pero after nating makita, kinalimutan natin na Kristiyano tayo. And sometimes, nangyayari yun sa sinasabi ko kanina, yung mga nagpe-pretend. Diba? Pwedeng dito sa church, masipag ka, mabait ka, pagdating sa labas, kamusta yung ugali mo? Kamusta ka bilang kapatid, kaklase, kaibigan, o kamusta ka lang kahit bilang isang tao? Diba? And pangatlo, sabi ron, we do not want to obey the word. So, kumbaga, hindi lang basta hirap kang sundin, ayaw mo talagang sumunod. And yung problema na yon, hindi po problema ng salita ng Diyos. Kasi ang hirap namang sundin ng Word of God, hindi eh. 1 John chapter 5, di ba ano sabi doon? Mahirap bang sundin ang salita ng Diyos? Hindi eh. Di ba? Kung para saan? Sa mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Hindi mahirap sundin yung kanyang mga salita. Pero bakit mahirap sundin? Sabi nga ng Romans, lahat tayo hostile, lahat tayo galit sa Diyos. Pagdating naman sa Timothy, sabi doon, dahil galit tayo sa Diyos, galit tayo sa kanyang salita, nagkagalit-galit na rin tayo. And yan po madalas yung pagkakamali natin. Alam niyo po, applicable po kasi sa akin tumingin madalas eh. Kasi alam niyo po, hindi po ako madalas tumingin sa salamin. Halata naman kung kilala niyo po, hindi po ako mahilig tumingin sa salamin. Sobrang dalang lang. Kaya nga nung binabasa ko to, sabi ko, Lord, parang ako to, no? Bihira. Yung ginagawa ko ba, physically sa sarili ko, ginagawa ko rin ba sa iyong mga salita? Baka minsan, sisilip lang, tapos wala na. O baka minsan naman, tinitignan ko, pero nakakalimutan ko pa. Or baka naman ayaw ko talaga. Diba? Sino po sa inyo minsan makakalimot after ng Sunday, diba? After ng preaching na to, ano na gagawin natin? Wala na, kinabukasan, di ko alam kung naaalala niyo po yung salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, no, ayon sa study, 50% nung nare-retain sa atin, 50 to 60% nare-retain sa atin yung isang knowledge kung ginagawa natin. At kapag itinuro mo pa yung natutunan mo, 90% based sa study, sa research. Kaya napakahalaga nung ginagawa, ina-apply. At the same time, sinishare mo din sa iba. Kaya tatlo pong bagay sana po, walang ganito sa atin or wag kang ganito. Sabi mo sa katabi mo, wag kang ganito. And dito, sabi rito, ano yung kailangan natin gawin? Tatlong bagay din. Una, look intently to the Word of God. Alam niyo po, may magandang part dito, no? Sa verse 23. Tingnan niyo po, no? Sabi rito, if anyone is a hearer or nakikinig ng salita and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in the mirror. Ito paano, gusto ko dagdag sa inyo, no? Kailan po kayo talaga tumitingin sa salamin? Yung talagang sinecheck mo lahat. Yung check mo lahat, itsura mo, buhok mo, nung ayos mo. Diba? Yung iba kasi sa atin, typical na tumitingin, diba? Pero minsan kailan lalo na diba pag yung mga importante kang lakad, yung kailangan yung presentable, yung itsura mo, yung mukha mo, even yung buhok mo, yung ayos mo, planchado ba yung di ba ganon? And tingnan nyo rito, no? Sabi doon sa passage, yung isa daw tao na nakikinig lang ng salita ng Diyos pero hindi gumagawa, para daw siyang tao na tumingin sa salamin. With intentions. Talagang tinignan mo.
Tapos, nakakita ka ng hindi dapat, hinayaan mo na. Kaya ano pa kailangan natin gawin? Kapag tinignan po natin yung Word of God, look it intentionally. Talagang, Lord, ano yung salita mo na matutunan ko sa umaga na to? Lord, every time na nagde-devotion tayo, Lord, ano yung word na mauusap sa akin? Hindi po yung basta, okay, isang chapter sa loob ng isang araw, okay na, tapos na. Hindi ganun. Pag tinignan po natin yung Word of God, Lord, mangusap ka sa amin. Pangalawa, search our heart and mind. Sa Tagalog, suriin. Pero alam niyo po na minsan, lalo na pag nadadaya natin yung sarili natin, yung tama, ginagawa nating mali, at yung mali, ginagawa nating tama. Kaya ano po mangyayari sa atin? May tama po tayo. Kasi bakit? Kasi mali eh. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Ang kasalanan ay kasalanan. At hindi natin dapat tinatolerate yung mga bagay na yun. Yes, may grace, may biyaya ang Panginoon, may biyaya ang Diyos. Pero pag alam mong mali, ihayag mo. Di ba? Ano sasabi sa atin ng Bible? Pag alam mong mali, alam mo kasalanan, expose mo. Hahayaan pa ba natin na si Lord ang mag-expose ng kasalanan at ng mali Kapag in-expose ng Lord yung mali ng kasalanan ng buhay natin, mas mabigat yun, mas mahirap yun. Pero, andun pa rin yung grace ng Lord. Andun pa rin yung biyaya ng Panginoon. Minsan may nagtanong sa isang sa isang theologian. Sabi, bakit daw yung parusa kay Adan tsaka kay Eva, nung kinain nila yung hindi mansanas, nung kinain nila yung prutas, bakit pinalayas kagad sila sa garden? Parang napakalupit naman nun, Diyos, nagkamali ka lang ng pagkain, tapos pinalayas ka na kagad, Parang, ulam. Ayoko ng ulam na to, alis na ako. Parang ganun, Pero alam niyo po, sabi nung mga theologian, hindi hindi yun, actually, yes, parusa yun, consequence ng kasalanan yun, pero andun pa rin yung grace ng Lord Kasi bakit? Kung ang tao, that time, si Adan at si Eva, nakain nila yung bunga na nagbibigay ng buhay, lahat tayo eternal beings. Wala nang redemption. Wala nang katubusan sa atin. Para tayong mga anghel na hindi natutubusin. Unang bagay yun. Pangalawa, after nila paalisin ng garden, ano ginawa ng Diyos? Di ba dinamitan sila? Ano dinamit sa kanila? Yung balat ng mga hayop din. Di ba grace ng Lord yun? At the same time, yung lupa na kanilang pinapala, sino nag-create? Si Lord pa rin. Di ba sabi nga ng Bible, ang Diyos nagpapaulan sa mabubuti at sa masasama. Lahat ng biyaya na tatanggap natin, kahit hindi ka seryoso kay Lord, kahit nakakagawa ka ng kasalanan, lahat ng blessing na meron ka, kanino galing? Kay Lord pa rin. Meron ba si rito sa atin? Sinabi Lord, anak, dahil hindi ka sumunod sa akin, nababawiin ko muna yung blessing na binigay ko sa'yo. May ganun ba? Di ba wala? May kita nyo na kahit nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, kahit marami tayong kalokohan sa buhay natin, ano ginagawa ng Diyos? Di ba mayaman pa rin ang Diyos sa pag-ibig? Kaya kinakanta natin kanina, inaawit natin kanina Di ba hindi nagbabago si Lord kahit ano yung season ng buhay natin? Madalas tayo lang yung nagbabago. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. At pinakauli po rito, sabi rito, obey the word with perseverance. At ano yung perseverance? Magkaiba po yung perseverance sa endurance. Ang endurance, tinitiis mo. Pero yung perseverance, may goal ka. Ano yung goal natin pag sinusunod natin yung salita ng Diyos? Maging katulad ni Kristo. Yun po yung pinaka-end goal natin. Mag-glorify natin ang Diyos, maging kamukha ni Jesus. Kaya sabi rito, dalawang passage na, 3 verse. Matapos na po ako, Sabi rito sa John chapter 13, verse 17, if you know these things, kung alam mo itong mga bagay na to, tignan niyo po kung alam niyo itong mga bagay na to, narinig ninyo, naunawaan ninyo, naintindihan ninyo, blessed are you if you do them. Pinagpala ka kung susunod ka sa Panginoon. Sabi ng Luke chapter 11, verse 28, but he said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Mapapalad daw yung mga nakikinig, sumusunod at nanatiling sumusunod sa Panginoon. Pero, ano gagawin natin ngayon? Katulad doon narinig niyo po ngayong umaga. Pwede po tawagan yung praise and worship team. Kasi alam niyo po, katulad sa sabi ko kanina, alam niyo po, after nito, alam ko po, makakalimot na yung iba sa inyo
Probably, baka yung iba po sa inyo is just another Sunday na lilipas, matatapos, tapos ano na gagawin natin after. Pwede po yung iba sa inyo, pagbaba nyo, galit na kayo sa akin. Okay lang po sa akin yun. Alam niyo po kung bakit. Kasi para po kay Lord. Kung feeling nyo kayo yung pinatamaan ko, Lord, sorry, pero hindi po ako nagpapatama. Hindi po kayo yung topic ng umaga. Gusto ko lang maging tapat sa salita ng Diyos at sa kanyang sinasabi. At the same time, kung ikaw, alam mo sa sarili mo na may ginagawa kang mali at kasalanan, kailangan mong harapin yan kay Lord. Kasi kung hindi, at bumalik si Lord, ikaw yung mananagot dyan. Pwede po bang lahat tayo ay tumayo? Siguro bago po tayo mag-close, no? Awitin po natin yung inaawit natin kanina. Yung pusong basag. Alam niyo po, napakaganda ng song na yon. Kasi bakit? Pinapakita natin na Lord, sinosurrender ko yung sarili ko sa iyo at ikaw na po bahala sa akin. Sabi ng Psalms, hindi na nais ng Diyos yung mga handog na sinusunog, hinahain. Ano yung nais ng Diyos? Yung pusong basag. At kung hindi mo makita, hindi mo naintindihan yung mga sinasabi ko ngayong umaga, sa sarili mo, self-righteous ka pa rin na Lord, di naman ako nagkasala, di naman mabigat yung kasalanan ko eh. I pray and I hope na ipakita ng Lord yung mga kasalanan at mali natin sa Kanya. Kasi alam niyo po kung bakit. Ang lahat ng kasalanan natin, vertical. Laging sa Diyos tayo nagkasala. At kung aminado tayo, nagkasala tayo sa harapan ng Panginoon, hingin natin ang tawad kay Lord. Kung alam din natin na yung pinapakinggan natin ngayon, pinapakinggan lang natin, pero wala tayong gagawin after neto, hingin natin kay Lord ang tawad. Kung alam din natin na matagal na tayo pinapagawa ni Lord at ayaw naman natin sumunod, hingin din natin ang tawad sa Panginoon. Tayo po'y umawit na. Sa
Katulad po na natutunan natin ngayong umaga, no? Kung alam niyo po sa sarili niyo na may mga kasalanan kayo sa Panginoon, alam niyo na marunong lang kayong makinig, pero hindi kayo marunong gumawa, hihingi natin ng tawad sa Panginoon. At kung alam natin na maraming pinapagawa sa atin si Lord at ayaw natin gawin, hihingi natin ng tawad sa Panginoon. At kung alam natin na may mga kasalanan tayo sa sarili natin, hihingi natin ng tawad kay Lord. Alam niyo po, wala pong ibang nakakaalam ng sarili niyo, kundi kayo, tsaka si Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Katulad ng inaawit natin, Lord, ang aming pagtaas ng kamay ay pagpapakumbaba namin sa inyong harapan, O Diyos. At Lord, bilang pagtaas ng aming mga kamay, Panginoon, nagsusurrender kami, Lord, nagsusuko kami ng buhay sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po, Lord, ang aming church. Patawarin niyo po, Lord, ang aming mga buhay, ang bawat sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po, Lord, ang aming mga tahanan, Panginoon, sa mga kasalanan namin, O Diyos. Panginoon, Ikaw po yung nakakaalam ng puso't isipan namin. Ikaw po yung nakakaalam, Lord, ng laman nito, O Diyos. Kung Ikaw ba yung hari nito o ibang bagay o ibang tao, Panginoon. At Lord, anuman pong mga trono, strongholds na nasa puso't isipan namin, Panginoon, sa pangalan na aming Panginoon, sa aming winawasak, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na Ikaw po ang maghari sa mga puso namin, O Diyos. Lord, suriin niyo po yung aming mga puso, O. Suriin niyo po, Lord, yung aming mga isipan. Ikaw po ba, Lord, yung laman ng isip namin? Ikaw po ba yung laman ng puso namin? Ikaw po ba yung dinidesire namin, Lord? Lord, dalangin namin na ipakita niyo po ito sa amin, O Diyos. At Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Lord, kung mas inuuna namin yung ibang bagay higit sa iyo. Patawarin niyo po kami, Lord, kung mas iniibig namin yung ibang bagay higit sa inyo, Panginoon. At Lord, patawarin niyo rin po kami kung marunong lang kaming makinig at wala kaming mga ginagawa, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami, Lord, kung di kami marunong sumunod sa inyong mga salita. Patawarin niyo kami, Lord, sa bawat kasalanan na aming nagagawa, tago at hayagman sa aming mga buhay. Lord, saliksikin niyo po yung mga puso namin, yung aming mga isipan, Panginoon. At anuman pong mga kasalanan na meron dito, Panginoon, ihayag niyo po ito, O Diyos. Ihayag niyo po ito, Panginoon, sa amin. Sa liwanag ng inyong mga salita, sa liwanag ni Kristo, Panginoon. Lord, ipakita niyo po kung saan kami nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala sa inyong harapan, Panginoon. At Lord, humihingi kami ng tawad sa inyo, Panginoon. Sapagkat alam namin, O Diyos, Ikaw po ang Diyos na mahabagin. Ikaw po ang Diyos na nagpapatawad, Panginoon. Linisin niyo po kami, Lord, sa anuman pong mga karumihan, sa anuman pong mga kasalanan, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Lord, na magawa ang inyong kalooban. Lord, maghari ka po sa buhay namin. Maghari ka, Lord, sa puso namin. Maghari ka, Lord, sa iglesia na to. Maghari ka sa mga pamilya namin. At kung nasan man po kami, Panginoon, Lord, Ikaw po ang maghari, Panginoon. Hindi po dahil sa hindi namin alam, Lord, kung Ikaw po yung hari, sapagkat alam namin, Lord, Ikaw po ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yun lamang, Panginoon, makita sa buhay namin na Ikaw po yung aming hari. Ikaw po yung nag-glorify. Ikaw yung nabibigay ng kaluwalhatian. Lord, maghari ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At sa mga natutunan namin sa umaga na to, Panginoon, patuloy na maranasan namin to, Panginoon. Kung ito'y naging warning sa amin, naging reminder sa amin, Panginoon, kung ito'y naging correction sa amin, Lord, tulungan niyo po kami na babago ang aming mga puso, Panginoon, aming mga buhay. Lord, mahirap na gawin namin ito sa sarili namin, Panginoon. Pero Lord, alam namin na kaya niyo pong gawin ang lahat ng bagay. At Lord, sinusuko namin ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming tahanan, ang aming mga sarili, even yung aming mga kasalanan, Panginoon. Sa inyo po namin ito isinusuko, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord. Linisin niyo po kami, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na sa bawat araw ng buhay namin, makasunod kami sa inyong mga salita. Salamat, Lord. Patuloy ka namin pinupurit, pinasalamatan. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito pa kami dalangin in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Patuloy pa natin kami
Sulit ang buhay